Magandang umaga, tanghali, gabi, o sa magbansa kayo naroon ngayon. Muli maraming salamat po mga kaibigan, mga kapatid, mga kasupporters. Dito sa aking channel at dito sa ating palatuntunan na aking pinamagatang Ating Balikan ang Nakaraan. Na kung saan dito po ninyo mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero bago tayo magpatuloy sa ating palatuntunan, nais ko munang batiin ang mga team na laging pumupunta rito sa akin tuwing ako'y nagpre-premiere. Big shout out, Team Kapuso! At syempre ang aking team na walang iba, The Voice and the Girls. At syempre ang team ni Mami Helen in Germany. At ang team ni Idol Z88 ULM. At ang team ni Ate Josie Texan. Ang team ni Inday Lin Himao Hong Kong. At syempre ang team Olala. At ang team Smasher. At sa lahat ng mga team na pumupunta rito after ng aking premiere, shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat sa walang sawang suporta. At ngayon nga, may bago na naman po tayong sulat na babasahin mula sa ating kaibigan. Ito atin ang umpisahan. Dear Kuya Kalbo, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Linda. 55 anyos na, Kuya. At naninirahan ngayon dito sa Mindanao. Kuya, nais ko pong mag-share ng aking kwento ng buhay. Naway magustuhan ng inyong tagapakinig. Lima po kaming magkakapatid. Ako po ang pang-apat. Laking mahirap kami, Kuya Kalbo. Ang trabaho ng aking tatay ay naggagapas sa tubuhan o maisan. Ang akin namang nanay ay tumutulong minsan. Kadalasan kami ang kanyang inaalagaan. Lumipas ang panahon, Kuya Kalbo. Elementary na ako noon. At ang akin namang kuya at ate ay high school na. Hanggang sa nakapagtapos sila ng high school. Pero hindi na sila nakapagpatuloy pa sa kolehiyo. Dahil sa hirap ng buhay, hindi na makayanan ng aming mga magulang na mag-aaral sila sa kolehiyo. Kaya pinakausapan na lang sila ng aming tatay na tumulong na lang sa paggagapas. Hanggat nag-high school ako, Kuya Kalbo. Sa madaling salita, nakagraduate din ako ng high school, Kuya Kalbo. Pero after kong mag-graduate ng high school,
Ako naman ang sinabihan na hindi na ako makapagpatuloy pa sa kolehiyo dahil sa aming kahirapan. Naintindihan ko, Kuya Kalbo. Pero hindi ko akalain na ako rin pala ay hindi makapag-aral ng kolehiyo. Tulad ng aking mga kuya at ate. Pero ganun talaga ang buhay. Kailangan tanggapin dahil mahirap talaga kami noon. May isa akong pinsan na nangangamuhan, Kuya Kalbo. At nangangailangan ng isa. Kaya nagpaalam ako sa aking mga magulang na magtrabaho bilang isang kasambahay. At pumayag naman sila. Para naman daw maiba ang aking trabaho. At hindi na ako magagapas pa sa tubuhan at maisan. Disyotso anyos na ako noon, Kuya Kalbo. Nang ako'y nangangamuhan. Siyempre, hindi sanay sa trabaho ng bahay. At wala pa akong alam. Kaya madalas akong napapagalitan ng aming amo noon. Minsan makatanggap ako ng masasakit na salita. Pero dahil silang amo at ako'y nangangamuhan lamang, kailangan kong i-absorb iyon sa aking sarili. Tinanggap ko ang mga masasakit na salita nila. Hanggat sa natutunan ko ang trabahong bahay, Kuya. Hanggat sa nagustuhan ako ng aking amo. Nakita na nila ang aking kasipagan. Isang taon na ako noon, Kuya Kalbo, sa pangangamuhan. Kaya minabuti kong magbakasyon sa amin. At napayagan naman ako ng aking amo. Nung dumating ako sa aming bahay, nakailang araw pa lang ako doon, Kuya Kalbo. Nakilala ko ang isang lalaki na itago na lamang po natin sa pangalang Ben. Nagtatrabaho po siya sa gapasan, Kuya Kalbo. Pero doon ko lang po siya nakilala. At magaan ang aking kalooban sa kanya. Kaya isang araw noon, ay nakilala ko ang katauhan ni Ben. Mabait siya. Kasama siya ng aking kuya sa paggagapas, Kuya. At naikwento sa akin na masipag daw si Ben sa trabaho. Hanggat sa dumating ang araw na niligawan ako ni Ben. At iwan ko ba, naisipan ko nang hindi na babalik sa pangangamuhan, Kuya Kalbo. Siguro nga na humaling na rin ako kay Ben. Isang araw,
linggo noon, nagyaya ang kuya ko na manood daw kami ng sine at mamasyal kasama si Ben. At doon masaya kaming namamasyal. Hanggat madalas na po yun tuwing linggo, Kuya Kalbo. At tila napansin ng aking tatay na malapit kami ni Ben sa isa't isa. Pero hindi ko pa po sinagot si Ben, Kuya Kalbo. Pero dahil tuloy-tuloy ang kanyang panliligaw sa akin at suyo sa akin, Kuya Kalbo, sinagot ko siya. 19 anyos na ako noon, Kuya Kalbo. Kaya habang namamasyal kami ni Ben, pag-uwi ko ng bahay, nagalit ang aking tatay. Kasama ko pa naman si Ben noon, Kuya Kalbo. Hindi ko makalimutan ang kanyang sinabi na narinig din ni Ben. Ang sabi ng aking tatay noon, kung yun lang naman ang aming ginagawa lagi, mas maganda pa daw mag-asawa na kami. Ayaw ko, Kuya Kalbo, dahil 19 anyos pa lang po ako. Hanggat sa isang araw, napag-isipan ni Ben at sinabi niya sa akin, gusto niyang tutuhanin ang sinabi ng aking tatay. Kaya, dumating ang mga magulang ni Ben sa bahay, Kuya Kalbo. At pumunta sila para magpaalam sa aming mga magulang na mga asawa si Ben sa akin. At hindi nagpatumpik-tumpik pa ang aking tatay. Napagpasyahan ang buwan ng aming kasal. Hanggang naikasal kami ni Ben, Kuya Kalbo. At dahil may kunting maliit na bahay si Ben, doon kami nanirahan, nagbukod kami, Kuya. Una, dahil doon lang naman kami nagsama sa isang bahay. May hindi kami pagkakaunawaan minsan. Nagtatalo kami. Nagkakatampuhan. Pero normal lang naman talaga sa mag-asawa, Kuya Kalbo. Lalong-lalo na hindi pa talaga kilala ang bawat isa sa amin. Hanggat sa nagkaanak kami ng isang lalaki. Mula noon, Kuya Kalbo, ay mahigpit ako sa pagdating ng pinansyal. Dahil ayaw ko nang masapit pa or sapitin pa ang mga naranasan ko noon nung ako'y maliit pa.
Kaya ngayon na kami may pamilya na, gusto ko na hindi na maranasan ng aking anak ang mga naranasan ko noon. Hanggat sa nasundan pa ito, Kuya Kalbo, ng pangalawa naming anak na babae. At dahil doon, nag-usap kami ni Ben na hanggang doon na lang ang aming anak para hindi kami mahirapan pagdating ng araw kung saan ay mag-aaral na sila. Kaya mabait naman at sumunod naman si Ben sa aking plano, Kuya Kalbo. Sa totoo lang ng mga time na iyon, si Ben na lang ang talagang nagtatrabaho. At ako'y focus na sa aming mga anak. Tuwing nagsasahod si Ben, ay binibigay sa akin. At iniipon ko yun, Kuya. Hanggat sa dumating ang araw na kailangan ng mag-aral ang aming mga anak. Hanggat sa nakagraduate ng elementary at nakagraduate sa high school. Hindi kami nahirapan ni Ben, Kuya Kalbo, dahil matalino ang aming anak. Hanggat sa nagkulihi siya. Ang sabi ko pa nga noon kay Ben, kakayanin ba namin magpaaral ng kolehiyo? At ang sabi ni Ben, kaya. Kaya supportive si Ben, Kuya Kalbo. Kahit ganun lang ang aming pang-araw-araw, at yun lang ang trabaho ni Ben bilang isang paggagapas. Hanggat sa kumuha ang aking anak ng kursong commerce. At dahil matalino nga, kumuha siya ng exam sa scholar, Kuya. At nakakuha naman siya ng scholar. Hindi nga lang full. Half lang po ang kanyang nakuha. At ang kalahati kami ang magbabayad. Pero dahil nakitaan po namin ang aming anak sa kanyang katalinuhan, porsigido kami makapagtapos siya. Malayo siya sa amin na nag-aaral, Kuya Kalbo. At nasa magandang paaralan. Minsan nakukutya pa kami ng aming mga kapitbahay. Dahil nag-aaral pa ang aming anak sa malayo daw. At sinasabi nila, baka hindi rin makapagtapos dahil wala kami doon. Pero may tiwala kami sa aming anak, Kuya Kalbo. Pero hindi kami binugo dahil dumating ang araw ng kanyang graduation sa kolehiyo. Dahil maganda ang kanyang grado, Kuya Kalbo, pagkatapos ng kanyang graduation, ay natanggap agad siya sa bangko, Kuya Kalbo. Isa siya noong teller. At dahil nagkatrabaho na siya
habang kumakain kami noon, sinabi ng aming panganay sa aming mag-asawa. Dahil daw may trabaho na siya, tutulong na siya sa paggastos ng kanyang kapatid. Ang laking tuwa namin noon, Kuya Kalbo ni Ben. Hindi namin akalain na gagawin ng aming anak yun. Kaya malaking pasalamat namin sa kanya. Dahil kami matutulungan niya sa gastusin ng aming pangalawang anak. At noon ay magkukulihiyo na rin. At ang kinuhang kurso ay agriculture. Mula nung nagkatrabaho ang aming anak, Kuya Kalbo, naging magaan ang aming pamumuhay. Pero kahit ganun pa man, patuloy pa rin akong nagtitipid sa aming mga gastusin. Hanggat dumating ang araw at panahon, graduation na rin ng aming pangalawang anak. At pagkatapos ng kanyang graduation, nag-apply naman siya ng trabaho. At ngayon, dalawa na silang nagtatrabaho, Kuya Kalbo. Mula noon, hindi pa rin kami makapaniwala ni Ben na nakapagtapos ang dalawa naming anak sa kolehiyo. At doon namin napagtanto na kailangan kami naman ang may planong magpasaya, Kuya Kalbo. Dahil mayroon akong naipon na konti. Nagpasya kaming mamasyal para naman mabigyan namin ng aming mga sarili. Ng sarap, ika nga. Matreat man lang namin ang aming mga sarili ni Ben, Kuya Kalbo. Makaranas man lang kami ng pamamasyal. At suportado kami ng aming mga anak. Sa totoo lang, kung saan sila gustong mamasyal, ay isinasama kami. Hindi na pinatrabaho si Ben sa kapasan, Kuya Kalbo, ng mga time na iyon ng aming mga anak. Dahil gusto nila na mamasyal na lang kami ni Ben at kung saan kami gustong pumunta ay susuportahan kami ng pinansyal ng aming mga anak. Kaya ngayon, Kuya Kalbo, kami na may tumutulong din sa aming mga kapatid. Kung naging masikip man ang aming sentro noon sa mga gastusin, iyon ay may dahilan. Dahil gusto kong makapagtapos ang aming mga anak. At ngayon, tapos na silang dalawa. Kaya napagkasunduan namin ni Ben, natutulong din kami sa aming mga pamangkin
na hikaos din sa buhay ang aming mga kapatid. At kung minsan may mga nanghihiram, hindi madamot si Ben, binibigyan niya agad. Ngayon, Kuya Calvo, ay napakasaya namin. Hindi pa nag-aasawa ang aming mga anak. Kaya, sama-sama pa kami sa isang bahay. At kahit pa paano napalakihan na, na-renovate na ang aming bahay ng aming mga anak. Pinaganda nila. Habang wala pa daw silang pamilya. Napakaswerte namin, Kuya Calvo. Dahil nakaanak kami ng mga babait na anak. At ito kami ngayon. Nag-share na lang ng aming blessing sa iba. Kuya, maraming salamat dito sa iyong palatuntunan. Naway nagustuhan ang aking kwento. Sincerely yours, Linda. Ma'am Linda, maraming salamat po sa napakagandang isinyer na po ninyo na kwento. Kwento na kung saan ay napaghugutan po ninyo ng lakas mula sa inyong kahirapan. At yun ang naging gabay kung bakit kayo naging matipid sa buhay. Dahil ang pangarap mo ay makapagtapos ang iyong mga anak. Dahil ayaw ninyo na matulad sa inyo ang inyong mga anak. At napakabait ng dalawa po ninyong anak. Lalong-lalo na si Sir Ben na iyong asawa, na kung saan ay supportive sa lahat ng mga bagay. Ang iyong kwento ay walang bahid na kalungkutan. Kwento na walang pasakit na si Sir Ben ay hindi nagkaroon ng ibang babae. Ang ganda ng kwento po ninyo. At ngayon, nais po rin po ninyong i-share at mag-share sa mga taong nangangailangan. Saludo po ako sa inyong dalawa at sa inyong dalawang anak, Ma'am Linda, sa kanilang naabot dahil sa inyo. Kaya din nila naabot ang kanilang mga pangarap sa buhay. Muli, maraming salamat po. Maging ang ating tagapakinig ngayon na nakikinig nitong kwentong ito, sigurado ako magugustuhan nila ang inyong kwento.
Muli, Ma'am Linda at Sir Ben, kung kayo man ay nakikinig ngayon. Regards po sa inyong dalawang anak. At mabuhay po kayo. Maraming salamat sa inyong napakagandang kwento. Mga kaibigan, atin pong napakinggan ang napakagandang kwento ni Ma'am Linda. Maraming salamat po sa walang sawa po ninyong suporta dito sa aking channel. At kung kayo man ay magpadala at mag-share ng inyong kwento ng buhay, maaari po ninyong ipadala sa aking messenger, Jun Sahay Calvo. At i-address lamang sa Dear Kuya Calvo. Sa mga hindi nakasubscribe sa aking channel, nawain niyo po akong isubscribe at mag-share. At syempre mag-comment para ating mabasa. Muli, maraming salamat po sa inyo. At ito, si Jun Sahay Bert, ang laging nagsasabing, God bless us all.